Breaking news, Iran nagbabantang isara ang 3 critical na sea routes habang lumalala ang US blockade. Pangalawang breaking news, Strait of Hormuz sinarado ulit ng Iran. Nagkaroon pa ng putukan. Pangatlong breaking news, Amerika. Nag-warning ng extended blockade sa Strait of Hormuz habang tumitindi ang tensyon. At panghuling breaking news, US HIMARS tumulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Army. Sasali din kaya sa gera ang Pilipinas? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Habang tumatagal ang operasyon, nagsimula nang makita ang konkretong epekto nito sa mismong dagat. Isa-isa, may mga cargo vessel na nagtangkang kumilos palabas ng Iranian ports, lalo na mula sa Bandar Abbas, isang critical na daungan para sa export ng Iran. Hindi na ito normal na paglalayag. Bawat galaw nila ay parang sinusubukan kung hanggang saan ang limitasyon ng bagong patakaran ng Estados Unidos. Sa unang mga insidente, agad kumilos ang US Navy. May mga destroyer na nakaposisyon sa strategic areas, handang humarang anumang oras. Nang may isang Iranian-flagged cargo vessel na nagtangkang lumusot, mabilis itong na-intercept. Walang putukan, walang direktang banggaan, pero malinaw ang mensahe. Pinabalik ang barko, walang negosasyon sa gitna ng dagat. Sumunod ito at umatras pabalik sa pinanggalingan. Hindi lang isa, sunod-sunod ang mga ganitong pangyayari. Ayon sa monitoring reports, umabot na sa mahigit 100 barko ang napilitang umatras matapos harangin o bigyan ng babala ng US forces. Ang iba, bago pa man, tuluyang makalapit sa mas mahigpit na checkpoint, kusa nang nagdesisyon na bumalik. Iwas risk, iwas komprontasyon. Sa side ng mga shipping companies, ramdam na ang pressure. Hindi na lang ito usapin ng ruta o schedule. Usapin na ito ng kaligtasan ng crew, posibilidad ng boarding o worst case scenario, pagkakasangkot sa military incident. Kaya sa halip na ipilit ang biyahe, mas pinipili ng marami na umatras at maghintay ng mas malinaw na sitwasyon. Sa puntong ito, nagsisimula ng mabuo ang isang pattern. Hindi kailangan ng US na gumamit agad ng puwersa para maging epektibo ang blockade. Sapat na ang presensya nila at ang malinaw na babala para kontrolin ang galaw ng mga barko. At habang dumarami ang umaatras, lalong nagiging malinaw na ang dagat sa paligid ng Iran ay hindi na normal na operational zone, kundi isang high-risk area na kailangang iwasan kung hindi ka handang sumugal. Sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad, lumabas din ang mas malinaw na detalye kung hanggang saan lang talaga ang sakop ng operasyon. Hindi lahat ng barko sa rehiyon ay otomatikong hinaharang. Nilinaw ng Estados Unidos na ang target nila ay specific, mga vessel na may direktang koneksyon sa Iran, lalo na iyong papasok o palabas ng kanilang mga pantalan. Ibig sabihin, hindi tuluyang sarado ang Strait of Hormuz. May mga barko pa ring nakakatawid, lalo na kung ang ruta nila ay hindi nakalink sa Iranian ports. Sa mga pagkakataong ito, pinapayagan silang magpatuloy. Pero hindi ibig sabihin na wala silang binabantayang risk. Patuloy pa rin ang surveillance at bawat galaw ay nakamonitor. Para sa mga shipping companies, nagdulot ito ng mas komplikadong sitwasyon. Hindi na sapat na alam mo lang ang ruta mo. Kailangan malinaw din kung saan ka galing at saan ka pupunta. Kahit slight na connection sa Iran, pwedeng magdulot ng pagharang o inspection. Kaya ang ibang kumpanya, mas piniling umiwas na lang sa buong area para siguradong walang aberya. Sa operational side, nagiging selective ang enforcement. Hindi brute force ang approach, kundi kontrolado at nakafocus sa specific targets. Pero kahit ganito ang setup, hindi pa rin nawawala ang tensyon. Dahil kahit may mga barkong nakakalusot, alam ng lahat na anumang pagkakamali o miscalculation ay pwedeng magdulot ng mas malaking insidente. Habang lumilinaw ang limitasyon ng blockade, mas nagiging malinaw din ang epekto nito. Hindi nito kailangan kontrolin ang buong dagat para makaimpluwensya sa galaw ng global shipping. Sapat na ang uncertainty at presence ng military forces para baguhin ang desisyon ng mga barko kung dadaan ba sila o hindi. At sa ganitong sitwasyon, kahit hindi sarado ang daanan, ramdam pa rin ng buong mundo na parang pinipigilan ang normal na daloy ng trade.
Habang patuloy na umiiral ang ganitong setup sa dagat, hindi na nanahimik ang Iran. Sa sunod-sunod na pahayag mula sa kanilang mga opisyal, malinaw na hindi nila tatanggapin ng basta-basta ang sitwasyon. Hindi na lang ito simpleng diplomatic protest. Direktang babala na ang inilabas nila laban sa Estados Unidos. Ayon sa mga Iranian officials, kung ipagpapatuloy ng US ang paghihigpit sa kanilang maritime activity, handa silang palawakin ang saklaw ng tensyon. Hindi lang sa paligid ng kanilang sariling baybayin. Binanggit mismo ang posibilidad na maapektuhan ang mas malalawak na ruta tulad ng Persian Gulf, Sea of Oman at maging ang Red Sea, mga kritikal na daanan ng international trade. Sa puntong ito, nagiging malinaw na hindi na lang dalawang bansa ang posibleng maapektuhan. Kapag nadamay ang mga rutang ito, direktang tatamaan ang global oil supply at international shipping. Ibig sabihin, hindi na lang regional issue ang usapan. Posibleng maging global economic problem ito kung lalala pa. Kasabay ng mga pahayag na ito, may mga indikasyon din na maaaring makisali ang mga kaalyado ng Iran sa rehiyon. Isa sa mga madalas banggitin ay ang mga armadong grupo sa Yemen na posibleng maging bahagi ng mas malawak na galaw kung tuluyang sumiklab ang mas malaking komprontasyon. Hindi pa ito aktual na nangyayari, pero malinaw na bahagi ito ng kanilang deterrence strategy. Sa ganitong sitwasyon, hindi na lang kontrol ng dagat ang pinag-uusapan. Naging laro na ito ng pressure at pagpapakita ng lakas. Habang pinipilit ng US na higpitan ng galaw ng Iran, ipinapakita naman ng Iran na may kakayahan silang palawakin ang epekto ng laban. At habang tumataas ang tono ng mga babala, lalong nagiging sensitibo ang bawat galaw sa rehiyon. Dahil kahit isang maling hakbang, pwedeng mag-trigger ng mas malawak na krisis. Habang tumitindi ang palitan ng babala, mas naging direkta ang tono ng mga pahayag mula sa Iranian military side. Hindi na lang ito tungkol sa pagpalawak ng tensyon sa mga ruta. Tinukoy na mismo ang posibilidad na targetin ang mga barko ng Estados Unidos sakaling magpatuloy ang pressure sa kanilang maritime activity. Ayon sa ilang matataas na opisyal ng Iran, kung hindi titigil ang US sa kontrol at paghaharang sa kanilang galaw, handa silang gumamit ng military response. Kabilang sa mga binanggit ang paggamit ng missile systems laban sa mga US naval assets sa rehiyon. Hindi ito simpleng pahayag lang. Ito ay malinaw na signal kung hanggang saan sila handang umabot kung lalala pa ang sitwasyon. Sa ganitong senaryo, nagiging mas sensitibo ang presensya ng bawat barko ng US sa paligid ng Strait of Hormuz at mga karatig na tubig. Kahit walang aktwal na putukan, ang ganitong klaseng babala ay sapat na para itaas ang alert level ng buong fleet. Bawat galaw, bawat paglapit ng vessel, kailangang kalkulado para maiwasan ang aksidenteng komprontasyon. Sa side ng US, hindi rin nila binabaliwala ang ganitong mga pahayag. Ang ganitong threat environment ay nangangailangan ng mas mahigpit na monitoring, mas advanced na intelligence, at mas mabilis na response capability kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Kahit walang aktwal na pag-atake, ang risk ay nananatiling mataas. Sa puntong ito, malinaw na ang sitwasyon ay hindi na lang tungkol sa economic pressure o control ng shipping routes. Unti-unti na itong pumapasok sa posibilidad ng direktang military confrontation at habang patuloy ang ganitong palitan ng matitinding babala, lalong nagiging delikado ang bawat araw sa rehiyon dahil anumang maliit na insidente ay pwedeng magbukas ng mas malaking labanan. Sa gitna ng tumataas na banta, hindi umurong ang Estados Unidos. Sa halip, mas pinatatag pa nila ang kanilang posisyon sa rehiyon. Mula sa mga opisyal na pahayag hanggang sa aktwal na galaw ng kanilang puwersa sa dagat, malinaw ang mensahe. Ituloy ang operasyon hanggang makamit ang kanilang strategic objective. Ayon sa US defense officials, ang pagpapatupad ng blockade ay mananatili hanggat hindi napipilit ang Iran na sumunod sa mga kondisyon na inilatag sa negosasyon. Hindi ito pansamantalang hakbang. Isa itong sustained operation na may kasamang military readiness sakaling lumala ang sitwasyon. Kasabay nito, mas naging malinaw din ang kanilang warning sa lahat ng barkong magtatangkang sumuway.
Anumang vessel na papasok o lalabas sa Iranian ports nang hindi sumusunod sa utos ng US Navy ay maaaring i-intercept. Kasama sa mga posibleng hakbang ang boarding operations, inspection at kung kinakailangan, seizure ng barko. At kung mag-escalate pa ang sitwasyon, hindi rin nila inaalis ang posibilidad ng paggamit ng puwersa. Dahil dito, mas naging agresibo ang enforcement posture ng US sa paligid ng Strait of Hormuz at kalapit na karagatan. Hindi na lang simpleng presence ang ipinapakita nila, kundi aktibong kontrol sa galaw ng mga barko na may koneksyon sa Iran. Ang bawat utos ay kailangang sundin agad dahil ang delay o paglabag ay maaaring magresulta sa direktang aksyon mula sa kanilang naval forces. Sa ganitong setup, hindi na lang Iran ang target ng pressure. Pati ang international shipping community ay napipilitang sumunod sa bagong realidad na ipinapatupad ng Estados Unidos. At habang tumitindi ang kanilang paninindigan, lalong nagiging malinaw na hindi basta-basta matatapos ang sitwasyong ito, lalo na kung walang agarang breakthrough sa diplomatic talks. Habang tumatagal ang operasyon, mas nagiging malinaw kung ano talaga ang pinupuntirya ng Estados Unidos sa likod ng lahat ng ito. Hindi lang ito tungkol sa kontrol ng dagat o pagpapakita ng military presence. Ang tunay na target ay ang mismong economic lifeline ng Iran, ang kanilang oil exports. Malaki ang bahagi ng kita ng Iran na nakadepende sa pagbebenta ng langis sa international market. Kapag nahinto o nabawasan ang daloy nito, direktang tinatamaan ang kanilang ekonomiya. Ito ang eksaktong punto ng blockade. Pigilan ang paglabas ng oil shipments para unti-unting lumiit ang revenue ng bansa. Sa ganitong paraan, hindi kailangan ng agarang digmaan para magdulot ng epekto. Ang economic pressure ang nagsisilbing pangunahing sandata. Habang tumatagal na hindi makapag-export ng maayos ang Iran, mas tumitindi ang internal pressure sa kanilang gobyerno. Mula sa budget constraints hanggang sa posibleng epekto sa kanilang domestic stability. Kasabay nito, nagkakaroon din ng ripple effect sa global market dahil sa limitadong supply mula sa Iran. Nagiging sensitibo ang presyo ng langis at nagiging maingat ang mga bansang umaasa sa imports. Hindi lang Iran ang naapektuhan, pati ang ibang bansa na konektado sa oil trade ay napipilitang mag-adjust sa bagong sitwasyon. Sa ganitong setup, malinaw na ginagamit ng Estados Unidos ang blockade bilang leverage sa negosasyon. Hindi lang simpleng demand ang ipinapakita nila, kundi isang konkretong pressure na unti-unting sumisikip habang tumatagal. At habang nararamdaman ng Iran ang epekto nito sa kanilang ekonomiya, lalong tumitindi ang tanong kung hanggang kailan nila kakayanin ang ganitong sitwasyon nang hindi gumagawa ng mas malaking hakbang. Sa gitna ng lumalalang pressure sa dagat at ekonomiya, may isa pang linya ng galaw na tahimik pero kritikal, ang diplomasya. Habang nakaalerto ang mga puwersa sa rehiyon, may mga usapan na sabay na tumatakbo sa likod ng eksena. Sinusubukang pigilan ang tuluyang paglalan ng sitwasyon. Dito pumapasok ang papel ng Pakistan bilang pangunahing tagapamagitan. Sa halip na direktang mag-usap ang Estados Unidos at Iran, ginagamit ang Pakistan bilang channel para maipasa ang mensahe at kondisyon ng bawat panig. Ito ang nagsisilbing tulay para mapanatili ang komunikasyon kahit mataas ang tensyon sa ground. Ayon sa mga pahayag mula sa magkabilang side, may mga indikasyon na posibleng magkaroon ng panibagong round ng negosasyon sa mga susunod na araw. Hindi pa ito pinal, pero malinaw na may effort na itulak ang usapan bago tuluyang maubos ang oras ng umiiral na ceasefire. Ang bawat detalye, mula sa sanctions, military presence, hanggang sa kontrol sa maritime routes, ay pinag-uusapan sa likod ng saradong pinto. Para sa Estados Unidos, ang blockade ay nagsisilbing leverage para mapilitan ang Iran na sumunod sa kanilang mga kondisyon. Para naman sa Iran, ang patuloy na resistance at mga babala ay ginagamit bilang paraan para ipakita na hindi sila basta-basta magpapasakop. Sa pagitan ng dalawang ito, ang negotiation table ang nagiging lugar kung saan sinusubukang balansehin ang lakas at kompromiso. Sa puntong ito, dalawang direksyon ang pwedeng tahakin ng sitwasyon. Kung magtagumpay ang diplomasya, maaaring humupa ang tensyon at magkaroon ng kasunduan na magpapagaan sa sitwasyon sa dagat. Pero kung mabigo, lahat ng pressure na naipon, military, economic at political,
ay maaaring sumabog sa mas malawak na komprontasyon. At habang papalapit ang deadline ng ceasefire, lalong tumitindi ang urgency para makahanap ng solusyon bago tuluyang mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Kasabay ng lahat ng galaw sa likod ng negosasyon, nananatili pa rin ang isang kritikal na kondisyon sa pagitan ng dalawang panig, ang tigil putukan. Sa papel, umiiral ang ceasefire, pero sa aktwal na sitwasyon, malinaw na ito ay manipis at madaling mabasag anumang oras. Sa bawat araw na lumilipas, parehong maingat ang galaw ng Estados Unidos at Iran. Hindi dahil gusto nilang umatras, kundi dahil alam nilang isang maling hakbang lang ay pwedeng magbalik sa direktang komprontasyon. Sa ganitong setup, kahit maliit na insidente, isang maling interpretasyon ng galaw ng barko, isang delay sa pagsunod sa utos, o isang unexpected na military maneuver, pwedeng mag-trigger ng escalation. Ang problema, habang tumataas ang pressure sa dagat at sa ekonomiya, lalong nahihirapan ang magkabilang panig na manatiling kalmado. Sa side ng Iran, ramdam ang epekto ng paghihigpit sa kanilang trade. Sa side naman ng US, patuloy ang enforcement na may kasamang risk ng direct encounter sa bawat araw na lumilipas. Dagdag pa rito, papalapit na ang itinakdang deadline ng ceasefire. Habang lumalapit ang petsa, lalong nagiging kritikal ang bawat desisyon. Kung walang konkretong kasunduan na mabubuo bago matapos ang palugit, posibleng bumalik ang sitwasyon sa mas agresibong phase, kung saan hindi na sapat ang warning at pressure lang. Sa puntong ito, hawak ng magkabilang panig ang direksyon ng susunod na mangyayari. Pwede itong humantong sa kasunduan kung magtatagpo ang interes nila sa negotiation table. Pero kung magpapatuloy ang matinding paninindigan at walang magbibigay, ang marupok na tigil putukan na ito ay maaaring tuluyang bumigay at magbukas ng panibagong yugto ng labanan sa rehiyon. Habang nakafocus ang mundo sa tensyon sa Middle East, may isa pang development na nangyayari sa ibang bahagi ng rehiyon, this time sa Pilipinas. Sa gitna ng lumalawak na geopolitical uncertainty, nagsagawa ng joint military exercise ang Philippine Army at US forces sa Laur, Nueva Ecija bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kanilang alliance. Sa exercise na ito, ginamit ang HIMARS, isang advanced rocket system na kayang mag-launch ng multiple guided rockets sa loob lang ng ilang segundo. Hindi ito simpleng demonstration. Isa itong aktwal na live fire drill kung saan target ang tinamaan mula sa ilang kilometro ang layo gamit ang coordinated system ng drones, observers at fire control units. Para sa Philippine Army, mahalaga ang ganitong klaseng training dahil nagbibigay ito ng exposure sa modern warfare systems at operational coordination kasama ang US. Hindi lang tungkol sa pagpapaputok ng armas ang objective, kundi ang pag-integrate ng intelligence, communication at mabilis na decision-making sa actual battlefield scenarios. Sa side naman ng Estados Unidos, bahagi ito ng mas malawak na strategy para palakasin ang presence at partnerships sa Indo-Pacific region. Habang umiinit ang sitwasyon sa ibang bahagi ng mundo, pinapalakas nila ang koordinasyon sa mga kaalyado upang masigurong handa ang bawat isa sa anumang posibleng senaryo. Sa kabuuan, kahit hiwalay ang balitang ito sa nangyayari sa Iran, may malinaw na koneksyon sa mas malaking larawan. Ipinapakita nito na habang may tensyon sa isang rehiyon, sabay din ang paghahanda at pagpapalakas ng puwersa sa iba pang strategic areas. At sa ganitong setup, makikita na ang global security landscape ay hindi lang nakatuon sa isang lugar, kundi sabay-sabay na gumagalaw sa iba't ibang bahagi ng mundo.